Sa ibang balita, tuloy-tuloy po ang closure operations ng Department of Migrant Workers, katuwang ang mga otoridad laban sa mga illegal recruitment agencies. Yan ang sentro ng balita ni Elijah Canlas. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang Creative Artist Placement Service Incorporated at Shenzhen Vehicle sa Ermita, Manila dahil sa reklamo ng illegal recruitment para sa mga trabaho sa Europa matapos mabisto ang kanilang modus sa pagre-recruit. Kinansela ng DMW ang lisensya ng nasabing recruitment agency at sasampahan ng kasong illegal recruitment ang lahat ng mga sangkot dito. Pagka mayroong nagreklamo at na-validate namin na violate yung ating rules, kakanselahin po namin ang inyong lisensya, sasarado po namin kayo. Ilalagay rin ng gobyerno ang mga empleyado ng mga kumpanyang ito sa list of persons with derogatory record upang habang buhay na silang hindi makapagtrabaho sa anumang recruitment program. Ayon kay Undersecretary Bernard Olalia, pinagbayad ng mga suspect ang mga biktima ng placement fee na nagkakahalaga ng 120,000 pesos hanggang 150,000 pesos. Hindi na ipadala ng mga kumpanya ang mga aplikante sa ibang bansa kahit naghintay na ang mga ito ng mahigit 1 taon matapos magbayad. Nangako ang mga nasabing kumpanya ng mga trabaho sa Europa gaya ng factory worker, magsasaka at driver na may sahod na 80,000 pesos kada buwan. Mismong si Yusek Olalia ang nanguna sa closure operations laban sa nasabing ahensya at kasosyong visa consultancy firm base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga aspiring OFW laban sa mga sindikato. Ang pagpapasara sa dalawang opisinang ito ang ika-7 establishmentong na ipasara ng DMW sa loob ng taong ito. Pinaaalalahanan ng DMW ang lahat na mag-ingat sa mga ahensyang humihingi ng malaking pera ngunit hindi naman nagde-deploy ng mga manggagawa. Patuloy ang Department of Migrant Workers sa pagbabantay upang masigurong ligtas at hindi maloloko ang bawat Pilipinong nagnanais mga ibang bansa para magtrabaho. Elijah Canlas mula sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.